think call center work is easy? Think again. Kung meron man kayo SLA with the client, meron din to. Protektahan ninyo yan. Hindi kayo dyan para magsiga-sigaan. Bagong skola. Hi guys! Sa bagong umaga, wala maghintay, umahon ka na. Kung sino ka man kumagka, pag ginagawa si Blindside. Paghipon, may patabon. FTE or number ng headcount. Eto, hindi nyo natatanong. Ang salitang Tagalog, bibigyan ko lang ka. In training pa lang, Doon na rin minsan na-identify papasok now. Abantot ang pusit mo pero masarap. Masaya po dito. Malamig yung aircon. Previously on the Call Center Show. Contrary dun sa belief ng mga ng karamihan, si Dinah po talaga ay isang mayumi at mahinhin at matimang dalaga. Marami na namang mga issues yung involved yung storya natin. Binibigyan ng 30-day notice yung mga empleyado bago sila tuluyang matanggal. But eto na ngayon. Di ba last time sinabi ko pinipigilan kita magsumagot o i-clarify, tulungan siya. How did you come up with the call center show concept? Or anong pang nangyayari sa utak ng isang JM Cruz? Now, paano ba manligaw isang JM Cruz, pare? Nakaibigan mo muna, tapos binibetchin. Pare, may sex ka ba dun sa mga dati natin tropa? Mag-attempt ka ba na mag-ninja boobs kay Dinah? Magkasundo tayo, kapit kamay, problema'y harapin. Magsama-sama tayo, ikaw at ako, ulan ang bayan ko. Hello everyone! What's up? Ito naman kami manggugulo at wala naman si Eric. Congratulations, Eric! Ang pumalit. Yayo mode. Tagal natin na kompleto, no? Yayo, get well soon. Get well soon! Alam mo yan. Wala text sa atin. Wala pa daw si ano. Di siya abot. Di siya abot. Abi. Si Abby. So, Eric, get well soon! Ayun, umpisa na natin. Oh, siyempre. Keep the balls rolling. Oo. Eto na, so... ba't ka natatawa? Wow. Ano mo yun, ha? Iba, ha? Anong trip mo? Wala. Ba't parang timing ka the past few, May shift kasi ako mamaya. Ako din naman. Alas 8. Oh, alas 10. O, tinan mo. After nito, Honda. Yan sabi ko sa inyo, ako walang trabaho. Kamusta naman yung trabaho, Brad? 2 weeks na, no? 1 week. 1 week pa lang. So, ano may gagawa mo yun? Ako? Buhay senyorito. Ayos ng trabaho o alis ka? Kailangan eh. Oh. Daang pera nito. Wala. Sa March pa. Walang pera. Wala mo. Di po totoo yun. Ayun. So, umpisahan natin. First segment, HR guy. Pasok. May dalawa tayong tanong ngayon. HR guy. Hello guys, kamusta? Hi! Baka kagigising lang nito, ah. Meron siyang post-Valentine, Post-Valentine. 1 week after Valentine, meron pa. So, HR guy, kumusta? Ayos naman, sir. Ito, medyo... actually, interesting. Ano lang ako, hanggang pinag-iisipan ko pa rin yung question, na nakuha natin, Pero, let's see. Dun muna tayo sa madali. Ito, mabigyan natin sila ng magandang advice. Dun muna tayo sa madali. Alam ko, discuss na natin to last week para nakapyawan natin. Pero, ang tanong nila, may legal basis daw ba yung pagpapa-VTO sa mga call center agents, sa mga employees? Oo. Okay. Ito yung na sinabihan sila na wag mo na kayong pumasok, no? Dahil wala na yata yung account or something na ganyan, Kung ganun ang sitwasyon natin, tama, no? Merong talagang karapatan naman ang company para sabihin sa mga tao na, look guys, wala tayong work because either nag-pull out yung account or walang volume ngayon. Mag-VTO muna kayo or off the phones, no? Ang logic behind yan is kasi pag pumapasok ang mga empleyado sa opisina, of course, may mga expenses na nag-i-incur, no? May kuryente,
Meron mga utilities na nag-incur. Plus, more importantly, na yung mga tao, parang productive naman sila pag pumapasok. Ngayon, kung walang trabaho, walang calls, or walang volume, it doesn't make sense na papuntahin mo pa sila dun sa office. No, they'd rather, ang company would rather have you spend that time with your families and do something productive, something else that's also productive. Especially since wala silang ma-offer sa inyong trabaho pag pumasok ka pa sa opisina. So this Legal applies yun, to both contractual, probationary, or regular employees? Oo, it doesn't matter at this point. Ano? Ang importante dyan is that a VTO should be, pagka-impose ng kumpanya, no? Pag-impose ng kumpanya, should be, first of all, viewed as a paid leave, no? Kung walang available na leave ang tao, which means hindi siya mababayaran, unfortunately, sinasabi na batas pwede rin yun. Kasi business needs ang mangyayari. Hindi ka papasukin ng company, but dahil wala kang leave, definitely, hindi ka rin mababayaran. So, yung mga taong hindi nababayaran, usually these are the ones who are probationary, kasi may mga companies tayo na ang leave na nagagamit mo lang pagka regular ka na, di ba? Or yung probationary employees na hindi pa nag-earn enough ng mga leave na mapapa-VTO sila, mababayaran sa few days, pero since konti lang yun, mauubos, may mga days na hindi na sila mababayaran. So, may tanong ka? HRJ, since alam ko na-discuss mo na to dati, pero paano yan? Di ba wala na sila? Wala sila sa opisina. So technically, wala rin silang income, di ba? So, oo naman. Again, paano bang diskarte na? Pwede ba silang kumakit-racket or something? Okay. Yung time kasi na sinasabi ng company na huwag ka munang pumasok dahil wala kang gagawin dito, pero in the meantime, babayaran kita basta may available leave ka. Talaga, ang ibig sabihin nun, pinagbakasyon ka ng kumpanya. Kung yun, self-imposed by the company, that's also telling you na, I'm sorry, wala kami may bibigay na pera sa'yo ngayon, diba? That should not prevent you from actually getting some form of income, at least to support yourself. Ang bawal lang doon is yung pag mag-engage ka into another employment. No, pag nag-engage ka into another employment, let's say pinag-VTO ka, tapos habang during the days na hindi ka pumapasok, pumirma ka sa ibang company and started working for them, no? Yun, may implied ibig sabihin yun, no? Ang ibig sabihin nun actually is you are impliedly separating yourself from the previous company. Ang logic behind nun is paano pag nagkaroon na ng bagong trabaho dito sa company na nagpa-VTO sa'yo, hindi ka basta-basta makakabalik dahil may isa ka ng trabaho no? So sabi ng batas, pag ganun nangyari, mukhang hindi, sinasabi mo na doon sa luma mong company, mag-resign na ako sa'yo. So in essence, hindi yun pwede for you to engage into another employment. Pero racket, I guess pwede naman yun. Lalo na walang income na pumapasok on those days. Okay, malinaw yun. So second question, Dinah. Hi DCCS, we really need some help of one of our colleagues in, hindi ko sasabihin yung company. They were one of the victims of the tragedy last weekend. Our healthcare provider wasn't able to cover the expenses due to alcohol issue, even if they are not the one who's driving. So yun, may ano ba to? Is it parang legal ba? Tama kasi pasahero lang passenger lang si victim That's right. Actually, yung sender natin makes a good point, makes a really good logical point on his or her case on it. Kasi nga naman, ang provisions ng insurance, yung hindi ka nila i-cover, kung mga specifically stated yung provisions na hindi mo nasunod. Halimbawa, may mga medical insurance na pagka may gagawin sa mata mo, kahit ano man yan, hindi nila ka-cover yon. Kasi basta anything perceived sa mata, no? Ito, unfortunately, may basis. Yung provision na sinasabi natin, but hindi nila cover yung sa mata, walang logic yun. Kumbaga, wala kang sasabihin sa kanila na, hindi, cover nyo to. Surgery kasi yan, o ganito. Walang ganon dito sa case ng sender natin. Kasi most likely, ang provision sa medical insurance coverage na binibigay ng mga employers natin is that hindi nila i-cover ang mga instances na involved ka that have been caused by either negligence, intoxication, or what have you, no? Kumbaga may kasalanan ka. No?
ang rason doon is pagka namin babayaran, ikaw may kasalanan yan. Yun ang logic. But in this case, yung kay sender, tama siya eh. Wala naman siyang kasalanan doon. Pasahero siya. No? I bet, and we could make a probably good argument, na kung siya ang magmamaneho, I don't think she will drive. Siya mismo magsasabi, she or he will say, ay hindi ako magdadrive, lasing ako eh. That is why actually passenger siya at that point. So I think, our advice there is she has a perfectly good and valid point to prove against the claim. So gagawa yan ng sulat. Ang advice natin is gawa ka ng sulat to the company HR, tapos i-copy na niya kagad yung health provider nila, no? Kasi nagpo-provide naman yun ng mga email, di ba? Or contact information. Magpadala na siya ng sulat dun sa dalawa, bigyan niya ng definitive days. Like, I'm hoping to receive your answer within 5 or 10 days, depende. No? And then, after, pag lumagpas yung days na yun at neither submits their reply, pwede na siyang magreklamo to a higher up, no? A DOLE or the agency that governs insurance coverage. So still, may argument din si insurance pag nagkaroon ng ganyan eh, no? HR guy, kasi nagano lang din ako kasi meron akong contact sa mga HMO and nagtanong ako sa kanila. So ang sabi naman ni HMO, ang point nila, alam mong nakainom din si driver, bakit ka sumakay? So lahat kayo intoxicated. So alam mong nakainom siya, sumakay ka, so parang andun po papasok yung negligence. Oo. So paano ba yun? Paano ba nature guy? Oo, secondary. Also, I agree, no? May point sila na ipoprove doon. But the point here, kung ako yung sender ng letter, is that yung pagsakay ko doon sa driver, hindi yun ang cause ng accident. I mean, masama man sabihin, whether nakasakay ako doon sa sasakyan na yun o hindi, ma-aksidente yun eh. No? So, ang argument ko is that wala akong intention sumakay dun sa isang tao na magdadrive na sasakyan dahil intoxicated siya. I did not want that. So, ang role ko lang dito is merely a passenger, not influencing the accident at all. Kaya, dahil hindi yun ang cause ng aksidente, I would still have a right to claim for medical coverage. Nice. That's very nice. That's very nice to hear. Malinaw. And let me take this opportunity kasi lumapit sa atin yung sender. For those people na gusto na tumulong sa medyo malaki na expenses sa hospital, dalawa sila na nasa hospital and that's around 180,000 na yung nagagasto sa hospital bills each. Running. That's running since 2-3 days ago, if I'm not mistaken. So for those people na gustong tumulong, you can contact Krista Salazar at 0917-881-3446. So yun, 0917-881-3446. Kung gusto niyo magpaabot ng tulong sa mga naging biktima nung huli. Hindi ko alam, ito nakita to online eh. I think I saw this journalismo online, yung news na to, yung aksidente na to. May namatay na isa, di ba? Yeah. Nakaramay din kami sa family nung namatay. Nakaramay kami doon sa mga pamilya na namatay. But in any case, HR guy, thank you very much for enlightening us. Malaking kasi hindi na tingin namin, sinabi ng HMO, hindi namin alam na meron pa pala. There's still hope para makapag-claim, at least matulungan natin tong family nitong mga. Oo, well, hopefully they would also see this point. And hopefully masagot nila yan. Our prayers go out to what happened to the victims of the whole incident. Sana maging okay na sila. Alright. Tapos dun sa nasawi, nakikiramay po kami. Okay. Thank you. Salamat. Next time. Alright. Next time, guys. Alright. Maraming salamat, HR guy. So yun. Dalawa yun Solid, no? 15 minutes of pure sense. Actually, mabigat. May sense yun. Mabigat kasi yung Kasi wala na ulit. Hindi mabigat yung pangalawa. Mabigat yung Sobrang bigat. Gulat din ako. Hindi ko kasi alam kung paano siya sasagutin eh. So, buti na nandiyan si HR guy to help us out in the answers that we need. Or, not really a solution, but a probable reasoning pag nagreklamo na sila or pag nag-claim sila sa insurance. At least merong konting liwanag na nabuksan. Yeah. So, yun. Okay na, game. Anong nangyari sa inyo? Last week. Past week. Itong week na to,
I can buy you. 2 weeks ako wala eh. Ang tiris ang peg. Actually, naging katigdas ako. Yan, nangayayat ako, di ba? Bet mo eh. Ha? Siyempre. Healthy tayo eh. Payat ka sa tigdas no. Kaya kung gusto nyo pumayat, magpatigdas din kayo. Oo, alam mo na. Hindi yun yan, nagkatigdas ako. Tapos, pero okay na, magaling na. Tapos yan, kanina nag-airsoft ako. Awa ng Diyos, nabasag yung ano ko. Baril ko, 1 linggo kong ginagawa. Pininturahan Liha ako ng liha, pintura. Pininturahan mo, liha, pintura. Anong ginamit? Sira. Nice. Jobless eh. Daming gustong gawin. Wala, ayos mo lang yung bike mo eh, no? Oh, steam bike. Ayos na yung bike mo. So, pwede tayo mag-bike. Oh, subik ulit. Wag. Masakit yun. Subik. Bubi. Wala tayong kasama. Dalawa tayo. Ulul. Gawa nga natin 30 tayo, dalawa lang, mas mabilis yun. Oo, mas mabilis. Okay. Baka, kaso tire ka na. Ikaw yun. Basta ito si Ate Fishball, okay na ako. Oo, pagdating natin na Subic, no? Buhay na tayo nun, Brad. Ate Fishball. Hindi ka na makukulong nun. Last year yun. Yung mga 17 ngayon, 18 na yun. 19 na yun, malamang. 2 years ka na makukulong. Ate, sarap ng fishballs mo. Okay, so, ano ba nangyari? Sa CCU, Subik. oh, by the way, sa CCU, iniimbita namin kayo sa March 15. We'll have our first ever team building with CCU. So, currently, meron ng, I don't know, 30? 30, may mga maybe na. So, everyone's invited. The 1,600 members are all invited to sa team building. So, this is for a cause din. Part of your share will go to charity. Problema mo. Okay, so part of your share goes to charity. And yung instructions on how to join us, natin yan sa CCU, fb.com or facebook.com/group/callcenterunderground. 700, right? 700 pesos po yung yung share. Kasama na din yung transportation, yung food, tsaka yung place. So, bring your own booze. Ang Peg. ang peg natin doon. Bahala kayo kung ano yun. Kasi may mga hindi umiinom eh. So, yun lang. Mag-share na lang kung sino yung umiinom, sino yung hindi. Pero, ito pa isa sa CCU. Speaking of CCU, ito yung Nakakaaliw dyan. ito yung nakakaaliw dyan. There was a picture na pinost ni Papa Ray. Si Admin Ray Digia. Si Admin Ray Digia. Ano lang to, pag nakikita ko, talagang lapping trip eh. Sige, basahin natin nandito. Basahin natin. Sige, basahin natin nandito matawa. Hindi ka pa nga bumabasa, pakawa. Okay. O sige, sino mag-umpisa? Ikaw. Kailan na ganyan niya? Ililipad kita. Ay, tawa agad ah. Sige. Ililipad kita. Kahit saan kasi. Ay, kasi mahal kita. Ay na lang, baby ko. Akala natin dati, Baby G. Kala ko Baby G. Tapos, baby ko pala. Meron pong icy icy wings eh. Ay, hindi, Gago, pine tree yun. Pine tree yun. Kala ko mapapak eh. Pine tree pala na may snow. Ay, wala ba? Pang screenshot. Ganito tayo. Pang screenshot. You know. Alright. Ikaw! Wait. Ililipad kita kahit saan. Kasi mahal kita. Tapusin ko. Akin ka lang. Baby ko. Baby ko. Ay, ilang baby Q. Ang dami nito, daming comments nito. Lap trip talaga ito sa CCU. Kainita po. Kainita ka rin. Yung tipong pag-open mo ng group, yun yung unang-unang Tapos lagi pa siya nasa taas ng newsfeed mo. So yun yung pinaka-bad trip mo. Iba talaga, si Ray Digia. Iba. Malamalang utak dito si Ray Digia. Taba, magang-maga. Hindi ko alam kung saan yun nakuha. Anyways. Okay. Alisin na yan. Eto, saan ba lang abo si Angel noong nakaraan? Sa Alabang yata. Alabang ba? Alabang? Sa Alabang. Ayaw nung pinunta. Alam ko Technohub. Technohub, Alabang. Ano sila eh? Nag-tour sila. Okay. Lahat ng sites. Kasama yung mga taga-CCU. So yun. Eto, si Angel Rain. At ito, ang usapan ito, ano ba yung paborito mo
posisyon sa kumpanya kung ikaw papipiliin? Anong gusto mong posisyon? Ito na, Angel Ray. Sige nga. Hey guys, this is Angel Rain once again for the Call Center Show Agent Ambush. At itutuloy natin ngayon ang pang-ambush na ginawa natin sa Alabang. And we have a very interesting topic. Ano ang paborito mong posisyon sa company? So, the prizes are ready, the agents are ready, so come on, join us and let's continue the fun. Come on! Yung totoo, anong ginagawa niyo dito sa Alabang? Wala. Naka-apply. Bakit para-paras tayo ng damit? Bayanin ko yan. Uniform. Anyway, matanong ko lang, anong paborito niyong posisyon? Posisyon? Bottom. Hindi! Sa company! Sa company. Siguro director kasi, di ba, malakas ko. Saka lang. Ako, gusto ko client. Gusto ko maging client. Yun. Pwede. At dahil dyan, meron kayong prize. Ano yan? Wait lang. Sa'yo, hotdog. Wow! At sa'yo naman, something you can... Ito, sikat na sikat to. Something you can suck. Ay! Sasako na mamaya. Okay, so kuya, ano pong paborito niyong posisyon sa company? Chairman, CEO, hindi. Gusto ko siguro workforce. Para yung nagko-calls. Para ka lang, monitor ka lang ng mga agents. Sisigaw ka lang na auto in. Yan, di ba sa boss ko, bagay to bagay, pwede. Pwede mo, paborito kong posisyon. So, yun. Dahil dyan, meron kang cultured milk. Wow! Okay ito Yakult everyday okay. Yeah. Okay, so ano ang paborito mong posisyon sa company? Pero kung bibigyan ako ng chance, gusto ko yung AT kasi nasa iyo yung buhay ng mga agents. Dedicated, hindi ako makapagsalita. At dahil dyan, meron kang puting masarap inumin. Thank you. So, anong paborito mong posisyon sa company? As I was saying, since I'm virgin, I like to be trained, so trainer maybe. Oh, okay. That's a good position. It is. Okay, and because of that, what I have for you is something you can train on, suck. Lollipop. Oh yeah, I'm good at sucking. Welcome back! I'm with my Maoy friends. Shut up! No. So, ayun, kung ikaw tatanungin, ikaw, Dinah, anong paborito mong posisyon? Sa call center to Company. Sa company. Hindi, sa quarters. Magsusupervisor ako. Bakit? Kasi... You want to supervise? Malamang. Yun nga Problema mo. Yan, ano? Problema mo daw, Jones. Jones, problema mo. Ano gusto mo malaman? Wala akong problema. Ano ba gusto mo malaman? Oh God! Shut up! Wala akong problema. Ano ba gusto mo malaman? Once again, my friends. The Maoys. Alak pa. Game. Ayun, supervisor. Kasi gusto ko nag-handle ng mga tao. I mean, hindi naman Hindi sa... ka mag-chess, maraming tao dun. Thanks. Welcome back, Jones. Lakas mo ngayon Dati pa naman eh. Okay, Yun, kasi unang-una, gusto ko mag-supervise ng tao. Hindi, gusto ko mag-handle ng team. Pag OM naman kasi, wala na silang masyadong pakialam sa agents eh. I mean, yung mga supervisor na lang yung inaatupag nila or iniisip nila. Unlike sa supervisor, may makikilala ka pang mga agents mo, matututo ka ng matututo sa kanila, may malalaman ka na hindi mo pa alam. Mga ganun. Ikaw? Ako, gusto ko may ikot. Ikot? Robing ba to? Meron kang radyo. Kape-kape. Delta 1, this is Delta 2. Clear ang sleeping quarters. Before pa lang talaga gusto ko na maging trainer. Yeah. Bakit ka mo?
lahat sa'yo dadaan, Brad. Tama ka dyan. Matuturuan mo sila. Hindi lang isang team ang handle mo, may kilala mo lahat eh. At kilala ka din nila. At the same time, ikaw yung nag-educate. Well, technically, hindi naman talaga lahat natututunan sa training. But then again, yung fundamentals, ikaw nagturo. Yep. Yung basics, fundamentals, lahat sa'yo magagaling. Saka, dun pa lang, ma-filter mo na, maputulan mo na sungay, mga gano'n. Kaya gusto ko maging trainer. Well, ako din, since naging trainer na din ako ngayon, supervisor, okay lang ako. Sakto lang ako doon sa position ko ngayon. So, may offer nga eh. May offer nga pero medyo nag-decline. Kapal lang, decline. Iba siya eh, sikat eh. Hindi, higher position niya na, pero nag-decline Pressure na sa ulo eh. Kasi una kong tanong kasi, may mas social life pa ba ako dyan? May pressure na sa ulo. Iba talaga pag nakakabili ng panot siya dun sa may taytay. 3 for 100! Ano yun? Panot siya. Okay na, basta yun. So, masaya ako ngayon sa kung ano man ang posisyon ko sa buhay ngayon. Punyeta! Ay, shoutout pala sa gawin natin official to. Hindi natin nagawa kanina eh. Gawin natin muna. Mabilisan lang. Aba, Mabilisan lang. Welcome sa aming Batian portion. Mura ka. Please, bati. Hi, STI Brian Bandalian. Papasok ako, promise hindi ako malilate. Saka sa mga ka-teammates ko, yes, queuing. Yun lang. Good job! Ako, hi sa mga previous teammates ko. Hi din sa kanina yung mga kalaban namin, DGBV. Saka sa DIS, sila Boss Moymoy, si Jason naglaro, si Josh, si Joey, yan. Hi sa inyo. Okay na ako? Ako na ako? Ako di pa. Yun, team ko, Team Seals. So, 6 na lang tayo ngayon. Dadagdagan kami ulit. So, may new hire training ulit. Yung dalawa absent? Ni-spread out ko na yung mga yung iba, kinuha ng ibang team na kinuha sa iba after 5 months. Yung iba somewhat tier 2, which yung mga ginagawa nila ngayon. Kasi I have 3 of the top agents sa team ko. So yun, na-distribute na. Ayun, yun lang. Hindi ko kaya kawawa yung 6 na yun. Ha? So bagay, mas madaling i-manage yun. Mas madaling i-manage 6, pero kasi... Pero nangyari, ba't sayang naman na-dissolve sila? Hindi ba na-dissolve? Ano din business need eh. Yung mga galing na agent, kailangan dun sa bagong LOB. So, lagi naman business need eh. Bago nagbago ba yan? Kasi mga agents ko, queuing na, mandatory OT, you know the drill. Kaya pag-resign na kayo, sarap mga sindero, hoy. Jobless! Look at me now. Sarap magkape sa umaga. May meal stub pa ako. Masarap magkape sa umaga at gumising ng normal. Ayaw. Okay. Wala, mamaya na. O sige. Wala na? O ito. Ano ba yung topic natin ngayon? Call center hopper. O, call center hopper. Ano ba yung call center hopper na to? Ito yung mga palipat-lipat ng call center. Well, hindi ko masasabing hopper ako. Though nakakawalong, na ba? Teka lang, bilangin ko. Isang mabilis lang. Tagal? Tagal? Mga ganun. 7-8. Nakaka-7 na ako. Oo, diba? Pero ito si nag-hop ako. Why? Hindi naman ako pumunta doon para pumero or mag-training lang eh. Ginawa ko pa din yung best ko. Siguro my best, but... My best wasn't good enough. I have my own reason kung bakit. Pero hindi naman, kagaya nung one time, 1 month pa lang ako sa call center, natanggal ako. Okay. Process. Ano yun, technical, hindi, actually nasa transition queue ako, napamura ako eh. Sa phone? Mute. Listen to me, bitch! Sabi, listen to me, bitch! Eh, narinig ako ng OM. Saka yung training manager. Bawal pala yun kahit naka-mute. Etong si training manager, medyo bali. Ayun. What? Hysterical siyang gano'n. What did you say? Di ako, siyempre, tahimik. Lag out. Ganun siya. Pak. Di kinausap ako sa room. Kwento ko na lang din to. Ito, medyo maganda yung story eh. Para lang wag na mag-aay sa inyo. So, ang kaso ko na nagmura. So, lag out, pasok ako doon sa room, usap-usap ko bla 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 bla. Kinausap din ako ng OM. Sabi ng OM, ano nangyari? Bait mo. Sabi ko, sandwich, parent. Sabi ko, nagmura po. Nagmura po ko. Hindi ko naman po alam, so nagalit si Gaylord. What did you just call him? Gaylord. Parang oo nga, mali sinabi ko. Siguro mga 4 or 5 seconds ako naghang, wala akong maisip na pwedeng i-alternate sa Gaylord.
So, what did you just call him? Pak. Gaylord. Patong na kaso, Brad. Atin ka pa ba ng hearing? Di na, awol na. O ikaw, Dyna. Ako, dalawa pa lang naman yung company ko eh. So, May dalawang company ka. No, isang araw. Dali lang guys. Biling lang ako mini stop. Ibang klase. Yun yata yung kumain tayong quick, no? Sandali lang, bilang ako mini stop big time. Ngayon naman may dalawang company pa yun. May dalawang company. Hindi, I mean, dalawa pa lang yung company na napapasukan ko for my, sa call center life. So, hindi ko matatawag yung sarili ko na call center hopper. Pero may mga kilala ako. Parang, paano mo siya makonsider? 3 months? 1 month? Gano'ng katagal ka dapat magstay sa isang call center para hindi ka matawag na call center hopper? If I were you guys, tapusin niyo yung probationary kasi ka mag-isang taong ngayon. Hindi, at least yung probationary lang. Pwede ka naman, hindi kasi yung connotation ng call center hopper. Tingin ko dyan, kasi accepted na mataas yung turnover rate ng call centers. So parang, hindi alam ng mga hoppers, nakwentado na sila. Kumpanya, lalo na pag December, pag January. Pagkatapos ng December 31st, asahan mo, may mga kawol na ng January 1st. Ito nga, may kakilala ako, after ng 13th month, mga November binigay sa amin. After nun, since nalaman niya na may pasok siya ng Pasko at bagong taon, parang gusto niya na mag-awol or mag-resign. Sabi namin, paano, what if next year, ganyan na naman yung mangyayari sa'yo? So may mag-resign ka na naman. May trending. Parang, hello, pumirma ka ng kontrata. Nambasad kasi doon, doon sa personal level, yun lang yung view ko dito. Ako kasi, sinubukan kong mag-hop, pero wala Parang, siguro focus na lang ako or hindi ko na talaga trip yung mga ganun. Tsaka mahirap Unang-una, ang daming disadvantages. First is, ang hirap kumuha ng government requirements. Ang BI Ang hirap magpa-transfer ng BIR to another RDO. Ikaw na yung NBI. Pipila ka ng NBI. Kala mo may movie ni John Lloyd at Bea Diba? Madaling araw pa lang, punta ka ng Robinsons, alas 4 ng umaga, may mga 200 tao na nakapila. Parang kang pumila ng loto. Yes. SSS pa. Loto na ang mapapanalunan mo bilyon, hindi milyon. Ganun kahaba. Ganun kahaba. Ibig sabihin parang pumila yung buong bayan. Another thing yan, BIR, ang hirap mag-transfer ng RDO, SSS, Pag-ibig, update mo yung MDR. Ito pa paano kung obligado kang pasundot sa puwet? Yun nga, yun sa medical, di ba? Sa dami mo na call sa laban. Wala, 4 na daliri na yung budget sa puwet mo. Diba? Sa dami ng call center na pasukan. Pero teka, pwede kayo mag-decline. Pwede mag-decline. Pwede. Oo, pwede. Yung iba kasi hindi nire-record. Baka mamaya bigay kayo ng puwet nyo, pasundot kayo ng pasundot. Wala pala. Pwede pala dumicline, di ba? Baka mamaya pag umutot kayo, Wala lang. Pero isa pang disadvantage, on a personal level, wala ka natututunan, nasasayang yung oras mo. Nag-training ka ng, let's say, consumer electronics, then nag-train ka ng sales. Hindi ka gumaling para ka lang jack of all trades na master of none. So, ang totoong kailangan mong gawin doon, gusto mo talaga ma-immerse doon sa proseso na yon, kailangan mo at least 6 months, 3 to 6 months na tutok ka na yun lang yung ginagawa mo. Tapos lilipat ka na, may experience ka dito. Marami kang malalagay sa resume mo. The thing is, pag tinanong ka pa sa interview, bakit ka umalis? Bakit ka umalis na sa dati mong company? Pag nakita mo, although yung iba namang hoppers, hindi nila nilalagay sa resume nila Pero makikita pa rin. Katulad ng SSS contribution, Pag-ibig, makikita ng next company lalo pa kung sa malalaking company ka na matindi yung background check. Yung kagaya nung kay Eric. Yung kay Eric, talaga nung bago siya nakapasok, tumatawag pa sa akin Para tinawagan ka na ba? Kasi talagang tumawag. Kasi may nagpunta sa kanilang tao, nagtanong-tanong doon kung sino si Eric. So, may mga company na gano'n. Okay lang kung yung mga medyo small na call centers yan, okay lang mag-hub. But on a personal level, hindi pa rin talaga it doesn't sound professional. Lalo na pag nakasanayan mo na, nakatandaan mo na gano'n yung path mo sa career mo. Wala, nagsasayang ka lang ng taon. Especially for those people na kagagraduate pa lang or fresh sa call center, huwag na kayong gumaya doon sa mga hoppers. I'm not really against those people that like to hop.
Kanya-kanyang preference yan. Pero kung feeling mo, hindi ka pa ganun kagaling, hindi ka pa ganun kahinog, I would rather stay or stick to that, to the center that you're working for. Ito experience ko lang So, ito muna, bibigyan muna natin sila ng benefit of the doubt. So, bakit sila, bigyan mo lang syempre, di ba? Pero, ako, experience ko, bakit, may tanong sa akin, isang simpleng tanong lang na ang hirap sagutin. Bakit hindi ka tumagal dito sa company na to? True. Bakit hindi ka tumagal dito sa company na to? Dito sa company na to? Bakit ang haba ng bakasyon mo dito? Hindi mo isulat eh. Besides, may kita sa SSS mo yun. Nag-contribute ka doon. So, paano mo sasagutin? So, ang ginawa ko, sabi ko, oo nga, pangit tignan. May tumanggap sa akin. Pinanindigan ko 3 years. Pinanindigan ko 3 years. Nandun ako 3 years. So guys, if I were you, please, kung may bala kayo mag-hop, wag na. Hindi, tsaka siguraduhin nyo rin na napakagaling nyo. Diba? Alam mo yun? Wala naman kasi it's a personal preference kung mag-hop ka. Technically, wala naman talagang magaling. Natututo lang. Natututo lang. So, walang pinangalak na magaling eh. I have nothing against those people who hop. Kasi meron dyan sa isang taon, parang 6 na call center yun na napasukan niya. Magta-training lang. Pagkatapos ng training, mag-aawol na. Siguro okay, kumita ka, nakauto ka sa company ng ganito, barya lang yun eh. But here's the thing. Tatanda ka, paano ba, 3 taon mo nang ginagawa yan. Imbis na dapat ni-spend mo na siya sa isang craft na dapat mamamaster mo na. Diba? Yung iba nga natatakot pag nahiwalay na dun sa account nila eh. Pag madidissolve yung account. Yes. Diba? Kasi nandun na yung comfort zone. Correct. Diba? Dun, yung iba mapopromote na, biglang madidissolve yung account. Na dun naman sa mga nag-hop, sayang yung oras. Yun yung pinakasayang sa lahat. Yung oras, lalo na dun sa mga bata na after college, nakagraduate. Although, let's say, hindi ito yung industriya na talagang gusto mo. Pero, on an experience level, wala ka masusulat sa resume mo, 3 taon ka nagsayang. Kasi nga, hindi magandang ilagay sa resume ang pag-hop sa mga call center. Ay nga pala, pasingit lang, papahabol si John Merrick Mueda. Pinabati kita. Hi. So, yun. Ikaw, Dina, anong addition mo dyan? Ay, hindi, kasi ewan ko kung ano nangyari doon sa ka-teammate ko. Parang, since wala kami mga background sa tech support, tapos galing ang customer service, tapos nalipat kami sa tech. Parang... Ito ba kausap mo, matagal na ba siya sa company? Bago nga siya eh. Umalis siya dun sa dating company niya. Tapos, napunta siya sa tech support, which is, yung unang in-applyan niya is customer service. Pero napunta siya sa tech. So ilang months na siya sa company? Nag-start kami December, Feb. 3 months. 3 months, okay. Tapos, since nahihirapan na daw siya, hindi niya na daw kaya, sobrang hassle, keme, bigla na lang siya nawala. Yun nga yung sinasabi kong benefit of the doubt muna. Kagaya niya, nahihirapan siya, diba? So, masasabi mo ba agad, hopper siya, bigla siya nawala? Pwede na-demotivate siya, hindi niya kaya yung challenge. Ito, advice ko naman sa ganyan. Pag hindi niyo kaya yung challenge, may supervisor kayo. 3 months. December. Kailan siya nag-start? December? Yes. Kailan siya nag-tech? December 9. December, January, February. 3 months, bigla ka nawala. Ang suggestion ko dyan, yung 3 months na yun, learning curve pa lang yun. Correct. Pwedeng mabagal yung learning curve mo. Bigyan mo ng chance. Kung talaga hindi mo na kaya after, say, 6 months, matagal na nga yun eh. Diba? Dapat by that time, may alam ko na. Alam mo na yun. So, hindi mo naman siya pwedeng sabihin hopper. No, kasi nagkakwentuhan kami eh. Parang before nung mag-tech support siya, nasa financial siya, 2 months lang siya nagtagal. Prior to that, may company pa rin na hindi siya nagtagal, hindi siya na, ang tawag dito, hindi siya na regular. So, pwede ko na siya makonsider as call center hopper. May problema sa tao yan. Yun nga, isa pa yun. Tapos ako din, meron akong agent na buntis pa naman siya. So, mararegularize siya Feb or March. Anong nangyari is, sabi ko sa kanya, okay lang pag nagkasakit, minsan magdala ka ng food, kung talaga nagugutom ka. Sa condo ba yan? Hindi, sa operations floor. Buntes, Brad! Buntes. Okay. Buntes. Okay. So, nung pagdating doon, minsan pumapasok siya, minsan na ma-absent pag di kaya, medyo siyempre bigyan mo ng extra na na duwag in terms. John Till si Atashi, si Ati. Di ba? So, saan nangyari nun? After nung huling sweldo,
Fly Lalu. Si John T. Lee. Gumora si John T. Okay, so yun. Hindi ko na maintindihan. Sabi ko, parang after giving everything na luwag in terms of her absences, parang, really? Guys, please take advantage yung mga ganyan na pinagbigyan kayo, naging lenient sa inyo yung boss nyo. Saka may ML naman, di ba? So, hindi nga, wala pa siyang ML. Bago lang. Yung mga tipo meron, pero hindi pa due date. So, mga parang 6 months pa lang yata. Sayang yung mga ano. Ngayon pa, buntis siya din. Kailangan niya ng, alam mo yun, kung mayaman ka, di okay. Kagaya ko, kung asyendero kayo, kagaya ko, sige, God. So, yun. Thank you very much. Pero bago lahat yan, last Friday, we went to kami ni Diana, we went to Glorieta. Para i-meet up si dapat kasama siya ngayon kaso he had his flight. One of the editor and columnists of Wired Magazine US, Adrian Chen. Hi, Adrian. Parang interview ko, 2 hours English. Wala ko, sabog yung ilong ko eh. Pero sumiyan na nga, tumutulo. Tumutulo na, parang tissue. Boss, tissue. Yung mga ginawa ko sigutin yun eh. Kami sa Starbucks sa Glorieta. So, we had a 2-hour talk with Adrian. Nag-note siya. So, gulat niya ako, interview pala. Akala ko lang, kumustahan lang kasi ako yung naging contact niya dito in getting people for his article. Lumipad siya na ngayon ng nasa Hanoi na yata siya ngayon, sa Vietnam. May kausap. May article siya doon about the creator of Flappy Bird. Ewan ko kung tanga ka ba eh. Malamang magsusulat yun. Kung tanga dito yan, mag-uusap lang kayo. Hi! Aching yan doon. Tapos binigyan natin siya ng remembrance. Bayaning puyat shirt. Binigyan natin ng bayaning puyat shirt. Nocturnal Hero. Nocturnal Heroes. Ayun. Ano ba? Meron ba? Ako, kaya ako. May shift pa ako. Yeah, may shift pa to. So, tandaan yung mga tinuro namin. Bigyan mo muna ng chance sa sarili, bigyan ng chance sa account. Pag talaga masasabi mo, hindi mo na kaya, then go on. Pero kailangan yung maayos ka umalis sa company mo. Hindi ka mag-aawol. 30 days notice. Kung mawawala ng biglaan, pangit yun. Yes. Gawa ko yun eh. Oo. Hindi ko na inulit. Pero, gaya na sinabi nila, just to wrap things up, wala talaga, pangit. Hindi magandang tingnan, hindi maganda sa resume, mahirap maghanap ng requirements. At on a personal level, kung sa sarili mo lang, wala kang ma-achieve kung hopper ka. Yun lang yun sa akin. Kung hopper ka, wala kang ma-achieve. Niloloko mo lang yung sarili mo dito sa industriya na to. lang magtrabaho. At sinisira mo yung pangalan mo eh. Anyway, okay, yun na. Tapos namin Season 4, Episode 3. All in all, this is what? Episode 42, no? Yeah, yes. 42 episodes! 42! Thank you very much! Hindi ito mabubuo pag wala si NMF Network. Yes! At hindi ito mabubuo pag wala ang Beyond the Box. Beyond the Box. Beyond the Box. Anyways, from Beyond the Box, you can now get the iPad Mini with Retina display and iPad Air on installment basis at Beyond the Box. Just check out Beyond the Box on Twitter at BeyondTheBoxPH or go to Beyond the Box at One Rockwell. Yun. Mura-mura. Yes. Installment, iPad, saan pa kayo? Ano pa? Facebook natin, facebook.com/thecallcentershow. Yeah. Our Twitter, at callcentershow, at Instagram namin, at callcentershow din. Email lang, message nyo lang kami for anything. Doon sa mga hindi na-approve sa CCU, antay din. Ang dami. We only have 4 admins, active admins, doing the round-the-clock administration ng group natin. Medyo marami, 1,600. Huwag nyo na kami message sa private accounts namin. Nagpupunta lang sa other folder yun. Hindi pa namin nababasa. Hindi po ako masipag magbasa. At naka-mobile kami. So yun. Naka-mobile kami so hindi nakikita yung other folder. So again, thank you very much po sa mga nag-a-add. Antay lang po yung mga hindi pa na-approve sa CCU. Okay? Yun lang ako. Chill lang. So once again, JM, Joms, Diana, hey, have a great day. Log out. The views and opinions expressed on any program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of the New Media Factory. Some programs on this network might include strong images and language and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised.